day everyone, I am Medellin Palima. Today I am discussing organic fertilizer and include plant or animal-based materials. It's enrich the soil by providing essential nutrients, enhancing its structure and microbial activity. Saan ang organic fertilizer daw po ay katulong at nagbibigay ng mas matabang lupa para sa mga tinanim. Example nito ay decompose organic matter that add nutrients and improve soil structure. Dito naman sa composite, dito yung mga nabubulok ng mga dahon or balat ng mga prutas at gulay. Next is manure. Manure is animal waste that provides nitrogen, phosphorus, and potassium while improving soil health. Ito man sa manure ay galing ito sa mga dumi ng hayop. Yung mga dumi ng hayop ay naglalabas yun ng mga nitrogen, potassium, and phosphorus na nagdadagdag rin para mas lalong tumaba yung lupa. Next is bone meal, a source of phosphorus and calcium that promotes root development. Ang bone meal naman ay parang same lang sila sa manure, pero ang pinagkaiba nito, mas pinapatibay nito yung kapit ng ugat ng halaman sa lupa. Next is green manure. Green manure cover crops like clover and legumes that are grown and tilled into the soil to increase nitrogen level. Ang green manure naman ay ito yung mga puno ng mga halaman or gulay kagaya ng mga kamote. Yung mga pinagtanggalan ay yung tinatawag na green manure. Next is seaweed. Seaweed provides trace minerals and stimulates plant growth. Seaweeds naman, ito yung seaweeds ay galing sa dagat, kaya nga seaweeds. Pag ito yung kinuha natin sa dagat, tas nasa ibabaw siya, pag ginawa natin itong pataba, mas mataba yung lupa, kagaya sa mga tabing dagat. And advantages of organic fertilizer: improve soil structure and water retention, release nutrients slowly, reducing the risk of nutrients leaching, promotes biodiversity and enhance soil microbial health. Ito yung tatlong advantage. Ang organic fertilizer, mas maganda ito kaysa sa inorganic kasi matatagpuan mo lang ito sa paligid or kahit saan, hindi ka na bibili pa.